Mga kabayan, naging emosyonal at masaya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos ipakita sa kanya ang mga video at larawan ng mga selebrasyon para sa kanya sa Davao City, Dahika, kasama ang kanyang anak na si Congressman Paulo Duterte at ang mga taga-suporta sa labas ng ICC Detention Center. Gayon din sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at mundo sa pagdiriwang ng kanyang ika-81 kaarawan. Ikinatuwa rin ng dating Pangulo ang mga food distribution na isinagawa sa pangalan ni January Duterte. Gayon din ang kanyang mga larawan kasama sina Vice President Sara Duterte at Mayor Sebastian Baste Duterte. Namangha rin si Duterte sa dami ng tao sa mga kalsada ng Davao at labis na ikintuwa ang panonood ng mutya ng Davao 2026 pageant. Thank you for the love and support. I miss you all and God bless you. God bless our country, the Philippines. Yan po ang naging pahayag ni dating Pangulong Duterte. Senator, sa tingin nyo ba yung Supreme Court pakikinggan din kayo soon? Dapat po. Opo, yan naman po nakasaad sa batas yan. Lahat po ng pinapile dyan, dapat po nilang bigyan ng panghusga. Hindi naman po kayo natatagalan dun sa pagdedesisyon ng Supreme Court. Kaya po tayo gumagawa ng ganito para po makapagdesisyon sila. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Ilan na po yung total yung lahat ng nakakalap? Total signatures po na nakalap namin after 4 months is 304,304 signatures. All verifiable, 304,000 strong support to encourage the Supreme Court to decide on the habeas corpus cases filed by the Duterte siblings. Ilang signature ka po ito po yung inaasahan na napasa ng Supreme? May mga dumarating pa, marami pang mga dumarating. So basically, ito mga na-prepare namin ngayon. Ito yung mga napaghandaan namin na mga signatures na isasubmit namin. Marami pang mga dumarating. Sa darating na mga araw, pag nalipol namin ito, mag-schedule kami ng susunod na submission. Pero sa ngayon, wala pa pong date. May naging time panawagan ba kayo sa Supreme Court? Yes. 304,000 is 304,000. And these people came to us nang walang kapalit, walang ayuda, wala kaming maibibigay. Lahat sila lumapit at umaasa, nakikilos na ang Korte Suprema para ipaglaban ng ating soberanya. May you know your full name? Ito po yung maleta. Mabigat talaga. Yan na yung maleta ng pirma. Hindi po pera to, ha? Boses ng bayan! Boses ng bayan! Ano po ang complete name po nila? Joey Cruz po. Joey Cruz. Joey Cruz. Anong organisasyon po? Wala po kaming organization. All of us are volunteer here. All are pitching in para po sa movement. We receive a standard of public service that remains unmatched. And we believe as an ordinary Filipino, we believe that this is the standard that every Filipino should not should not forget and not accept any standard less than what was set by PRRD. So after nang gawin ni PRRD ang lahat-lahat para sa bayan, magsilbi ng tama, i-priority ang welfare ng taong bayan, this time kami naman ang magtatanggol kay PRRD, kami naman ang magtatanggol sa bansa namin. Boses namin, walang iba. Boses ng taong bayan. At katuwang namin ng ilang mga leader na meron talagang pusong makamasa. Kasama namin si Sen. Robin na nakasuporta sa amin since day one. This is our movement of everyone na naniniwala na dapat itama na ang maling nangyayari sa bansa. Marami pa pong dadating na pirma, hindi pa po natatapos, ha? Yes. The first two submission, they acknowledged the submissions. The first two, we were informed that they are checking on it. Wala pa kaming na-receive na kahit anong order or communication in writing except for the acknowledgement. Senator, sa tingin nyo ba yung Supreme Court pakikinggan din kayo soon? Dapat po. Opo, yan naman po nakasaad sa batas yan. Lahat po ng pinapile dyan, dapat po nilang bigyan ng panghusga. Hindi naman po kayo natatagalan dun
sa pagdedesisyon ng Supreme Court? Ay, kaya po tayo gumagawa ng ganito para po makapagdesisyon sila. September 11, 2025 nang itatag ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pamamagitan ng Executive Order No. 94 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa EO, may pangangailangan na lumikha ng independent body na siyang mag-iimbestiga sa issue ng maanumalyang flood control projects ng gobyerno, maging ang mga taong sangkot dito. Ang ICI, ang komisyon na naatasan na magre-rekomenda ng nararapat na isang pangkaso sa mga personalidad na sangkot sa issue ng flood control scandal, mapakasong kriminal o administratibo na maaaring iakyat sa Office of the Ombudsman, Department of Justice at Civil Service Commission. We felt clearly that the subpoena powers were necessary. However, the contempt powers, the power to hold people in contempt, I think was not necessary, simply because this is not a prosecutorial body, this is an investigative body. So what the commission will do is that they will investigate, they will call people in, they will subpoena records, they will conduct hearings. Si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Rogelio Babe Singson ang pinakaunang pinangalanan na miyembro ng ICI. As a former DPWH secretary, he has a good idea of, shall we say, where the bodies are buried. So that will give us immediately a advantage when we're doing this, when the commission is doing its investigation. Sinundan ito ni SJV and Company Country Managing Partner Rosana A. Fajardo na isang certified public accountant na mahigit 30 taong karanasan sa auditing, internal controls at risk management. She is a certified public accountant and she has, with her experience, and we are hoping to take advantage also with some of the experts that they have in SGV. In terms of accounting, forensic accounting, all of these things that will be necessary. Ang dalawang nabanggit na opisyal ay nagbitiw rin sa pwesto bago pa matapos ang taong 2025 at ang tanging naiwan ay ang itinalaga bilang chairperson ng independent body na si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. Siya ang naatasang mamuno sa binuong ICI para imbestigahan ang mga flood control at infrastructure project sa nakalipas na 10 taon. He was a presiding judge of the Court of Appeals before. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness, and a good record of being able to find justice for those who have been victimized. Bukod sa mga miyembro ng komisyon, pinangalanan rin ng Malacanang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng ICI at magsisilbing investigador ng komisyon. Being a good investigator, he had a very, very detailed, very good report already. So he's been working on this for a while. So marami siyang mako-contribute. Ngunit hindi kalaunan, September 26 nagkaparehong taon ay nagbitiw sa pwesto si Mayor Magalong at itinalaga ng Malacanang bilang kapalit si dating Philippine National Police Chief Retired General Rodolfo Azurin Jr. Napili rin ni Pangulong Marcos Jr. si dating Supreme Court spokesperson Attorney Brian Keith Hosaka bilang Executive Director na siyang magpapatupad at mangangasiwa ng mga polisiya at desisyon ng ICI. Gayon din ang pagmamanage ng day-to-day operation nito. September 19, 2025, nagsimula ang kauna-unahang pagdinig ng ICI kaugnay ng mga kontrobersyang kinasasangkutan ng ilang matataas na opisyal at proyekto ng bansa. Sa naganap na closed-door proceeding, humarap bilang mga resource person sina dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez.
Sa pagpapatuloy ng mga closed-door hearing ng komisyon, naging panauhin ang ilang opisyal ng pamahalaan maging ilan mula sa pribadong sektor. Kabilang sa mga inimbitahan ng ICI para magbigay ng testimonya ay sina dating Senate President Francis Chis Escudero at former House Speaker Martin Romualdez. Kasama rin si Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Mark Villar at dating Senate Finance Committee Chairman Senator Grace Poe. Kasama rin sina former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, yumaong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, former Assistant Engineer JP Mendoza, former Budget Secretary Amina Pangandaman at ang contractor couple na sina Curly at Sara Diskaya. Bukod dito, personal naman ay sinumite ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III sa ICI ang mga transcript, dokumento at iba pang impormasyong nakalap ng House Infrastructure Committee. November 21, 2025, formal nang inanunsyo ng ICI ang kanilang mga alituntunin sa live streaming kung saan ayon sa guidelines, lahat ng pagdinig ay magiging live maliban kung kinakailangan ang isang executive session. At the same time, pagka mayroong mga tao na nababahala sa kanilang seguridad, sa security nila, no, isa yan sa magiging rason kung bakit pwede silang humingi ng executive session. But nevertheless, sabi ko nga, nakalagay na malinaw sa ating guidelines ay nasa komisyon yan kung papayagan nila ang executive session.